Network Entertainment. Anyway, Oh. hindi na, may sasabihin ako. Grabe yung sidetrack natin. Odyssey. Odyssey. Panood mo na. Panood ko na. Pero gusto ko siya panoorin with subtitles. Kasi mahina akong umintindi ng foreign accent. Kunyari, bading si Carlo. Alam mo si Nolan din kasi, lalo yung pinanood ko yung Tenet, bro. Ang hirap niya na nga intindihin. Ang hirap na intindihin. Ang kakapal pa ng mga accent nila. Wait, number 1 mo is, sorry. diba? Number Prestige. 1, Prestige. Oo. Sinabi ko yun eh. Number 2, I think either Inception or ano ba yung huli? Teka nga, pinost ko to eh. Pinost mo? If ina-follow Pwede nyo naman ako. magbago. Di, Pwedeng ano bang recent niyang maganda? ito top 5 pala yung binigay ko. Top 5. Sorry. The Prestige, number 1. Interstellar, number 2. Inception, number 3. The Dark Knight, Taray, number 4. Batman. Number 5, which is, I suggest na panoorin nyo lahat. Memento. Memento. Actually, yun naman ang number 1 ko. Memento? Memento. Indie ka pala eh. Memento. Kasi, yun yung naghulog sa akin sa Nolan Rabbit Hole. Nung napanood ka na Memento, parang, sino to? Ano ang synopsis ng Memento? Anong plot? Okay. Para sa mga hindi alam na Ang uncultured Memento, swine. Ang Memento, okay, nagising siya na wala siyang memory of anything that happened. Every time na may maalala siya, tapos ang dami niyang tattoo, di ba? Ang dami niyang tattoo. Kasi every time na may maalala siya, tinatattoo niya yung mga nangyayari para hindi niya makalimutan. Tattoo ba o pinipen niya lang? Tinatattoo niya. Tattoo, Alam ko tama. tinatattoo niya eh. Tinatattoo niya. Tapos, alam ko may if I'm not mistaken, may twist siya sa ending. If talagang nangyari ba yun or it's all in his head. Na hanggang ngayon pinagdedebatihan. Katulad nung kay what's his face? Si Leonardo DiCaprio sa Inception. Na Kalaban niya sarili niya. Nananaginip pa rin ba siya o hindi? But it doesn't matter sa kanya. Pero nagbakil eh. Ito yung nakakainis kay Nolan. Okay. GOAT, promise. As in, siya yung GOAT. Dati naglalaban si Fincher, pati si Nolan sa akin. Ngayon si Nolan na. Kasi sobrang gusto ko Fight Club. Sobrang gusto ko Seven. Sobrang gusto ko Mindhunter. Na-kinancel. Na-kinancel. Hindi ko alam bakit. Hindi siya marunong mag-budget. Pero yun yung nagdalaban sa akin dalawa. Pero ngayon, eto na. Nagko-concede na ako, pre. Si Nolan na. Nolan talaga. Kasi dinaanan niya lahat eh. May thriller. May superhero. Epic. May superhero franchise. Superhero. Lahat. Wait, si David Fincher ba? Walang superhero? Wala, Mr. Thriller yun. Wala ba siyang shit? Meron ba? Wala. Actually, ata. baka kaya hindi ko na nasubaybayan din si Sino Fincher. ba nag-direct ng Last Stick Man? I think, Spielberg. Oo. Last Stick Man, Gagamboy. Actually, kung papipiliin ako Last Stick Man, Gagamboy. Tol, Gagamboy. Naiyak ako sa Last Stick Man. Kasi Brad, si Last Stick Man, ang sagwa nung naka-leotards. Wait lang. Okay. Hindi natulungan ng checkered. Hindi mo papanoorin yung Last Stick Man for its what? effects, for its costume. You mean the things that matter? Oo, pero okay. I would say na ibinigyan mo 250M yung budget. Yung ng gumawa Last ng Stick Last Stick Man tsaka Gagamboy. Mas Last Stick Man. Get the fuck out of here. Sobrang ganda nung twist sa Last Stick Man. Wait. Si Last Stick Man, ang anak niya si di ba? Oo. Si Epi ba? Sino nga Si yun? Epi Kison ba? Anong pangalan niya? Yung knock-off ni Goblin. Green Goblin. Shit, I forgot. Basta, Something, siguro knock-off din yung name. Like, like Surfing Boy. Surfing Boy. La Union Surfer. Something. Ako si Urbis Tondo! Pero, ayun, di ba? Anak ang niya. ganda. Tapos, meron siyang catchphrase.
Hi, fans! Yung ba? Ay, oo. Hello, fans! Hi, fans! Meron. Nung bata ako, tuwan-tuwa ako doon sa Last Stick Man. Even as a kid. May magaling si Epi Kison dun. Kasi Magaling. para siyang si Christian Bale. Di ba? Para siyang si Christian Bale nung nilagay siya dun sa Thor na Love and Thunder na comedy. Tapos ang ganda-ganda ng acting ni Christian Bale drama, pero comedy. Umiiyak siya habang tumatawa. Ang galing niya doon. Paano yun? Deserve niya mag-famous doon. Hindi ko alam kung nanalo siya or something. Si Urbistondo man. Ito yung medyo prime pa ni Vic Soto eh. Oo. Oo. Kaya, kasi nung pinakita sa akin yung costume, sir, tight fit to ah. Sabi niya, okay lang. Okay lang. I mean, my fucking prime. My body, my choice. Sabi niya. Tapos yung shades na ginagamit ni Jack Harlow ngayon. Ulul? Oh, Vic Wait, yung Soto white? was ahead of its, of his, time. Ahead of its time. Yung Oo. white frame. White frame. Dark tint. Yeah. Shit. First class. Jack Kasi, Harlow. ang ganda rin na nag-isip ng costume eh. No? Kulang, sir. Kulang. Mask? Hindi. Oh, bossing yan. Eh, may dumating na PA na, hi fans! Naka-ano siya. Naka-shades. Nagkatinginan sila. That's the missing piece. That's the missing That's the piece. missing piece. Shades lang. Kasi masyadong out of reach kapag masyadong superhero. Gawin mo medyo casual. Yes, dapat mukha pa rin siyang mamamasada sa hapon. Dapat ganong shades. Diba? Which makes sense kasi kung anak niya si Urbistondo, a summer destination, dapat may pang summer accessory siya. Yun na yung clue. You're not paying attention. Sir, beach ball? Hindi. Lagi ba siya? Board shorts? Masyadong halata. Beach walk slippers? Rambo? Hindi. Mayaman siya ng konti. Shades ko 7-Eleven. Punta ka sa 7-Eleven. Bili ka hotdog, siopaw, tsaka shades. Sarap. By the way, the best ang 7-Eleven hotdog ah. Hindi ko pa na... To me as a student na limited budget, no? Actually, yung 7-Eleven... Mr. Poverty. Sige. Hindi ko sinasabi Mr. Poverty ako Pero kailangan kong tipirin kasi. Hindi ako pwedeng mag-McDo araw-araw, di ba? Yung hotdog, 7-Eleven, kapag mayroon kang extra, pwede kang bumili nung hindi yung regular hotdog sa taas, yung mga jumbo sa ilalim. Jumbo na sa ilalim. Kasi nandito Hindi ko yung mga napapansin. regular hotdogs na maninipis. Nandito yung mga king size, tol. Yung mga Hungarian with cheese na pag nalaglag mo, grabe yung talbog. Nakalaglag ka na ng hotdog sa 7-Eleven. Nakalaglag. Nakalaglag ka naman ng... Kasi babayaran mo yun eh. Babayaran. Hindi, wait. Sorry Sorry 7-Eleven. There may have been a couple of times. Tangina, binalik mo. Hindi ko binalik. Shit. Okay. Evil yung mga nagbabalik. Okay? Bawat kasi lalagyan ng hotdog, may uwang dun sa ilalim. Gaganunin mo lang, Sisipain mo lang. Basta wag gumulong pabalik. Ay, putang ina. Kasi, Nilagay mo doon yung nahulog. tol, ang gagawin ko, Ow! yung allowance ko, hindi ko na pwedeng magpangalawang hotdog. So, titingin ka muna, may nakita bang tumalbog yung Hungarian sausage with cheese? Wala. Itcha mo lang ng konti. Tapos kuha ka bago. Sorry po. As a student. Bibili na lang ako ng extra now. Mr. Poverty kasi over here. Wala siyang pambili ng pangalawa. At saka, underrated yung Manhattan dressing. Alam ko yan, yung dilaw? Oo, na nasa green packet. Dati di ko siya pinapansin kasi di ako masos. Hindi ko alam kung kulay dilaw pa rin siya ngayon eh. Anyway. Dapat. Alam mo ba tumatalbog? Yung sausage nila? Ano? Pag tinignan mo para may plastic sa labas, di ba? Para siyang tight. Alam mo yung para siyang intestine na, di, plastic mo yan. Ganun mo yan. Siksik mo. Pag tumalbog siya, tight, parang muscle. Oo. Na, parang alam mo yung trailer ng Sausage Party, yung gumaganon yung mga... yeah, mismo. Ganon yung sausage. Tol, iba. Alam mo yung kapag umaahon yung mga dolphin sa dagat. Ganon! Ganon, bro. Pag pinitik mo, ganon. Pagka... Parang ganon yung sound effects Parang nila. ganon. Parang titi talaga eh. Pero the best. Yeah. 7-Eleven, the best. Ang sa akin naman, fan ako ng Henlin.
Yung siopaw. Yeah. Pero ayoko masyado mag-usap sa pagkain eh. Anong gusto mo Kasi pag-usapan? pag nag-record tayo, laging pa dinner na. Nakakagutom nga. By the way, before ko makalimutan, as of this recording, few days after this recording, anniversary na ng walang edit-edit. So sa lahat ng bumili ng tickets, we will see you few days from now. Alam nyo na lahat ng details. Maaga na sold out, by the way. Uy, congrats sa... As in, first week yata. Late ko lang na-post. Congrats, pero congrats. limited lang din naman. Yeah. Pero... Mga 12. Hindi naman. Mga 14. 14. De. Hirap din. Pero sobrang excited ako kasi maraming mangyayari for for a first Anniv show. Ano mangyayari? So may stand-up comedy sa simula. Merong unfiltered takes recording kasama lahat ng bumili ng ticket. Wow! So if merong unfiltered take, bigay mo sa amin, babasahin namin. Okay. Pwede natin pagdebatehan, pwede nating pagsuntukan. Yung takes nyo. Hindi. And pag-usapan natin siya sa mismo recording ng episode. And another recording for our own episode of Nice. Walang edit anniversary. So, thank you so much. Exciting. Maraming salamat, guys. Maraming salamat Maraming po salamat, talaga. guys. Kundi dahil sa inyo, wala kaming pambili ng Hungarian sausage. Mr. Poverty. Pero, meron akong gustong pag-usapan sa episode na to. Kasi, nag-scroll ako. Scroll. Okay. May nakita ako sa, sa YouTube. Premium. Flex lang Flex lang. Pwede mo i-play habang naka-close yung phone mo. Okay. Yun ang YouTube feature. YouTube Premium feature yun. Okay. Nakakita ko ng isang video talking about foreign accent syndrome. Foreign accent syndrome. FAS. Foreign accent syndrome. Okay. So, sinasabi ng science na isa lang siyang neurological speech disorder. So sa utak lang. Sa utak lang. Yun yung sabi ng science. Basically, what happens is, if nagkaroon ka ng isang minor head injury, yung iba nga major eh. So parang nauga yung head mo, may nangyari sa'yo, may intake ka, tas pagising mo, out of nowhere, marunong ka magsalita, pero gumagamit ka ng foreign accent. What the fuck? Sobrang weird. So, hindi nila, ang sinasabi ng science, pwedeng lang to, based sa mga na-experience mo before, sa knowledge na meron ka about other cultures, nag-jumble-jumble, and then ginagawa mo na yung accent ng iba. Naku, wag kang mauuntog, Brad. Wag na wag. Kaya gusto ko lang sabihin, pagka nagbibisaya accent ako, baka part siya may kawayan talaga na foreign accent syndrome. Pero gusto ko lang din sabihin na meron pang other theory kung bakit siya nangyayari. Okay. Some people say na if naniniwala ka, ito for people who believe in reincarnation. So, sinasabi ng mga conspiracy theorists, baka daw yun yung tao na nilive mo before. So basically, if Pinoy ka ngayon, nagkaroon ka ng FAS. Bigla kang nagkaroon ng Indian accent. Did I know? You don't remember yourself? I don't remember. Well, was I always been like this? No. You've always been a Pakistani, but you were always speaking in Tagalog. I'm always Filipino. Hindi ko alam yung ginagawang accent ngayon. Biglang nawawala nga eh. Pag naging seryoso. Yeah. So they said na kung sino yung taong nilive mo na life before, Jeez. yun yung accent na ginagawa mo. Holy shit. Merong isang white girl. White girl, okay. White girl! Karoon siya ng FAS! Karoon siya ng FAS. Paggising niya, Brad, nagsa-Chinese accent siya. Putang ina. Kung pampon, patong. Wait. May tanong ako dyan. Racist ka ba kapag ganyan nangyari sa'yo? Hindi ako naniniwala. Na racist ka? Hindi ako naniniwala.
na racist ka. Kasi Kasi you're hindi not alam ng mga aware. tao eh. Hindi mo naman alam na ginagawa mo. Sa'yo normal yun eh. Parang, what the mga kurka na mate. Pero paano mo i-explain dun sa, kunwari, bumibili ka sa 7-Eleven ng Hungarian sausage. Paano mo sasabihin na hindi ako racist, okay? Hindi ako racist. Nakaroon ako. Nautog lang. Nautog ako kasi kiruwa ko yung pampas sa grocery store. Nasa taas. Tapos mayroong lada. Una ko naisip nung nakita ko yung lada, Jeff Hardy. So, I did the Jeff Hardy. And then, yung ulo ko na untog sa lada. And then, when I wake up, ganito na ako magsalita. Fuck! Why would you say Racist ako. gusto mo ba mag-business? So, yun. Wait I don't lang. think- Ang galing mo mag-Chinese accent, tol, ah. Nasensya ako? Oh, fuck. Gago. Sorry. See what I'm saying? Yeah, lumalabas yung pagkalim. Oh, lumalabas yung lolo kong panot. Henlim. Ay, gago. Henlin. Bakit di kayo gumawa ng spin-off? Henlim. Bakit kaya? Hindi, ano lang naman eh. Alam mo yung mga negosyo na Kailan nasa to? bahay lang. Ganun lang. Pasyopaw ka lang. Alam mo, pagka nagpapan yung mga tao, hindi umunlad yung business. Hindi Johnny Lemon. Maunlad ang Johnny Lemon. Talaga? Oh, Worldwide? not worldwide. Alam mo bakit? Bakit? Kasi pan siya eh. At saka hindi, baka sa Johnny makasuhan. Lemon. I tried and it's good. Di ba? It's so It's really good. good. Tsaka sila may shaker na Yes. brutal. Matik. Parang gusto mong awatin. Ma'am, ma'am, okay na po. Di ba, Ganun eh. grabe, brutal yung... Uh, Okay na, hindi ko namang ganyan. ang nag-succeed lang feeling ko Ah, na business, na food fun. business na pan, Serenity. Uy, Hindi- masarap Serenity. Hindi to brand spot. Walang brand spot. Kahit yung 7-Eleven, hindi brand spot yun. Serenity all over the place. Isa pan sa Serenity. Serenity. Sa lahat ng tea na ginawang pan nung parang nagka-emergence yung milk tea. Yeah. Siya lang ang nag-succeed. Masarap nga Serenity. Sobrang sarap ng tofu. Tofu ng Serenity. Tofu, corn, Mexican corn. Pero Chicken nag-milk tea pop. ka sa Serenity. Oo naman. Sila yung may ice cream, di ba? Wala. Yung drink na may ice cream. Sa Serenity yun. Search natin. Yung taro. I think, Teka, Serenity. seasonal yata yun. Yung ice cream? Ang go-to ko sa Serenity is yung winter melon fruit juice. Ma-fruit ka ba sa mga flavor? O... Yun lang talaga. Yun Gusto ko lang lang gusto talaga mo? yan. Anyway. Oh, Tama, taro ice cream. Yeah. Real vanilla. taro. Kasi Tarantado ka. So yun nga, Mm. kumbaga, hindi ko alam kung alin yung totoo. Kasi medyo, nakita ko yung explanation ng science. Madali kang makalusot pag ang explanation mo scientific terms lang. Oy. Pwede mo lang sabihin na, nagkaroon tayo ng something anomaly. halitosis, something. Tol, bad breath lang Bad yun. breath ba yun? Mga ganyan. Tapos, it would make sense on paper na, okay, yun yung Okay, solution, sabi mo whatever. Pero hindi ko talaga, deep inside, parang, yun ba talaga? Yung Pero dahilan? bakit naman nila gugustuhin na ipekiin yun? Kasi hindi nila kaya explain. Ayaw nila magmukhang tanga. Kumbaga, ang lalim ko na eh. Oo. Sige, panindigan ko na lang. Quantum physics yung pinag-aaralan ko, tapos di ko ma-explain yung fast. Fast! Diba? So parang sa akin, I think it has something to do with other lives. Which brings me to this topic about a TV show na currently kong pinapanood Oh, ngayon, shit. called Motherfucking Dark Matter. I love that book. Book ba siya? Dude, it's one of the books na nung binasa ko siya, I recommend it to everyone. So it's a book. Maganda yung series. Di ko pa pinanood yung series kasi ako ma-heartbreak. Kailangan mo na panoorin ngayon pa lang kasi yung second season, August na this year. Okay. Pero natapos ko na yung libro, so ako alam ko na yung mangyayari. Oh, shit! Okay, Yes, wag mo sir. sabihin, Wait, wag mo ano yung sabihin. ending na season 1? Ayoko sabihin, Hindi. baka ma-spoil. Ay, fuck. Oh. Alam matagal na siya. Kung hindi nyo pa napapanood, skip this part. It's that good eh. I don't want to spoil it. Okay. It's that good. Sa akin, best, okay. It's so good. Yeah. Plot is,
Alam mo yung Schrodinger's Teka, tignan natin, cat? tignan natin kung nag-align yung book tsaka yung series. Oh, sige. Ang alam ko from my memory is, ang pangalan ng bida? Si Jason. Si Jason Terula. is coming home one day, tapos kinidnap siya. Yes. Pagka-kidnap sa kanya, biglang paghubad ng maskara, siya rin yung kumidnap sa kanya. Okay. Okay, I'll be careful. Be fucking careful. Kasi, sa TV series, Okay. lalakad si Jason. Ano siya, professor siya ng Yeah, science? professor siya. Professor siya ng science dyan sa Olongapo City As in somewhere. like high-level science. High-level Quantum mechanics. So, wala nakikinig sa kanya sa class. Oh. Sabi, ay naman, ina nito ni Jason. Tangina, Schrodinger's cat. Kaya hindi nalalagay sa basketball team eh. Oo eh. Anyway, sabi niya, one day, punta siya sa bar, minit niya yung friend niya. Kasi nanalo yung friend niya ng Pavia Award. Exactly. Hindi ko alam kung ano yung Pavia Award. Yeah. So, sabi niya, hey, son. Son, Sabi niya ganyan, son. kita mo to. Gusto ko maglabas ng pre. Gusto ko magtayo ng research lab. Sabi ni Jason, oh, sige. Anong klaseng research lab yan? Sabi niya, tol, naalala mo yung study ko before? Diba? Yung gumagawa tayo ng chemical shit. Yeah. Na somehow, makakaroon ng effect sa brain mo, mata-turn off yung brain mo para ma-sustain mo yung situation pag nasa superposition ka na. Superposition is Sige, go ahead, sir. When you're in a different realm. Aha. Basically, yun yung utak mo. Fuck, ang hirap i-explain. Ito na lang. Naalala niyo yung conversation natin sa double slit theory na saan po pumapasok yung ball sa slit A, sa slit B. Na pag-alaman nila na holy shit, pumapasok siya at the same time sa parehong slit. Yeah. That is superposition. It takes all the positions at the same time. And pag wala ka nung drug na sinasabi ng friend ni Jason, magko-collapse ka. Hindi mo masusustain. Kasi hindi kaya i-comprehend ng utak mo yung level na yun eh. Yeah. So may drug siya para masustain mo. So eto si Jason, meron siyang theory before. Before siya magkaanak, magkapamilya. Ito yung passion project niya. Yeah. Hindi niya ma-find yung passion project niya kasi may day job siya, hirap stress, kupal ng mundo, whatever. Yung may gumagawa siya ng box. Basically, yung theory ng, Schrodinger's cat. Schrodinger's cat na in-explain ni Arlo a few episodes back. In a box, lahat ng possibility pwedeng nandun sa loob. Yes. Habang hindi mo pa siya nakikita, lahat pwedeng nandun. Pwedeng patay yung cat, pwedeng buhay yung cat. It's superposition. Everything is happening at that box before you open it. Yes. And in theory, ganun siya nag-work. Right? So, one day, pumunta sila, nag-usap sila ng friend nila na yun. Pauwi na siya. Iniisip niya kung tatanggapin ko ba yung offer nitong friend ko na sumama sa research lab niya at magtrabaho for him. Mismo. Or not. Yes. Pero I would say, dun sa pinoportray sa TV series na naglilin siya towards tatanggapin ko to. Yeah, tama. So, lakad siya. Galing siya ng, hindi ko alam, McLaren's or something. McLaren's nila yun eh. Yung pub na yun. Lalakad siyang ganun. May tren. Hasta tabi sila ng MRT eh. Parang ganun eh. Sabi niya, hold on, there's a train. Sorry. Sobrang niche Kanye reference. Pero, lalakad siyang ganyan. Tangina Brad, may makamaskara. Kinidnap siya. Get in the car! Wait, taga Boston ba siya? Hindi ko alam, pero may train eh. Taga ano sila? Chicago. Sabi niya, get in the car. Sabi niya, punta siya sa car, kinidnap siya. Nakamaskara. Nakamaskara. Tapos tol, kinidnap siya, binigyan siya ng drug. Yes. Pagising niya, it's a different world. So, yun yung plot. Yeah. So, basically, play around different possibilities. Different worlds. Basta multiverse. Ilang beses sinabi yung welcome to the multiverse nung lead character ng TV series. Sobrang ganda. So good. Like, kung nasa season 1, it only gets better. Lalo kapag towards the end. Hindi ko sasabihin mangyari, pero isa siya sa mga libro na hindi ko talaga mababa. Like, what the fuck? Kasi, hindi ko alam kung na-explain na siya, pero hindi naman to spoiler. Every time,
ano rin siya, basic principle din siya of like the many worlds theory na every time you do something, you branch out possibilities. Kunwari, I pick up this phone. There's a possibility in another universe I didn't pick up this phone. Yeah. So that's another branch. Yun yung pinaka-interesting sa akin. Ang subjective ng decision-making part ng buhay mo eh. Gets ba? Yeah. Sobrang hindi mo alam kung lahat ba ng ginagawa ko ngayon decision, itong pagwagayway ko ba ng kamay na to, decision to? So may nag-split na ba? Yes. So basically, lahat ng movement na ginagawa mo ay decision. Yes. So ganun kadami. Ganun kadami. They're infinite. That's why also the universe expands all the time. Exactly, because bro. of everyone's decision Yeah. in the world, in the Yeah, universe. Exactly. So, That's one theory na bakit nag-expand yung universe. Sobrang laki na nga niya. Meron ako nakita sa feed ko the other day, minap out nila yung universe. Tapos sobrang daming white dots. Sobrang peppered yung picture ng white dots. Tapos sinabi nila, yung white dots na yun are not stars. Those are galaxies. Sa loob ng galaxy, sobrang laki na eh. Anyway, nasa Milky Way tayo. Sa Milky Way. So, ganun lang yung solar system sa loob ng Milky Way. alam mo, explain mo nga sa akin, bakit bobo ko dito eh, sa part na to eh. Bakit nakasalalay sa decision ng mundo Okay. yung pag-branch out ng other reality? Ooh. Like, anong connection ng energy or whatever it is that is surrounding existence? If I do this, ba't biglang may mag-branch Okay. na Na isa pang version mo? Well, okay. We don't know why. Okay? I don't know if may theory dyan to explain why. We're just understanding na maybe this is the what. Okay, so babalik tayo lagi sa double slit theory. Okay. In double slit theory, lagi na siya pinag-uusapan recently. Pero if you don't observe it, it takes a superposition. Pupunta siya sa slit A, pupunta siya sa slit B. Okay? Pero once you observe or once you record na okay, pumunta siya sa slit A, it becomes that. Pero there's also a possibility na does this mean na hindi na siya pumunta sa B? Hindi. It's still possible. So meron pa ring reality na B. Why? Bakit? So ang tanong mo, di ba, why? We don't know. We just know na that's what happens. Every time na we select a reality, that reality becomes our observable universe. But there's this unobserved reality that's still happening. Kasi nga, nung hindi mo naman siya ino-observe, nangyayari siya anyway. So, doesn't matter. Doesn't matter. It's still happening there. Yeah. If a tree falls in a forest, would it make a sound? Would it still make a sound? Doesn't matter. It would still make a sound. Kasi maybe in another universe, there is someone who heard it. So, even if I chose to record, so, dun sa kasi sa experiment, nire-record nila. The act of recording it, nagko-collapse yung superposition nung proton dun sa slit. That means, that's translated as, okay, eto, ni-record ko in my reality na I pick up this phone. So, ngayon, ito yung observe natin kasi ito yung pinili kong gawin eh. But does that mean na hindi nangyayari yung reality na hindi ko siya pinulot? Nangyayari pa rin siya. Kasi before I decided to pick it up, it takes a superposition. Before I opened the box ng Schrodinger's, it's happening Nandun anyway. din ako eh. How do you explain that shit? I don't know, man. How do we just accept na ganun talaga eh? Yeah, we can't. We shouldn't accept. So, ang sa akin, why is it na sobrang importante ng decision nating dalawa sa entirety ng universe? So, you mean to say, how many Hitlers? Diba? How many Hitlers did the exact same thing? Yes. And how many of them Just actually painted. succeeded? Yeah. But you can argue na nag-succeed si Hitler. Yeah. Pero alam mo yun, like what? It's a cheat code. Yeah. Sobrang cheat Kasi, code na lahat pwede mangyari. Yeah, exactly. And yun yung nangyari sa dark matter. Oh. 'Di ba? Parang napatanong siya na eventually there's a reality where I'm this. This is not my life. I can live that life. I just need to go there.
Shit. You know where I wanna go? Oh. It's interesting kasi dun sa TV series, nag-explore siya kung saan niya gusto. And the most interesting thing is, pag lilipat siya ng reality, so imagine there's a hallway, punong-puno ng doors. Infinite hallway yan. Oh, shit. Yeah, which is a super good visualization. Yeah. So yun yung visual daw na ginawa ng utak nyo in order for them to comprehend what's happening. Yeah. So every door na binubuksan niya, iba yung reality. And nagmamatter yung pagbukas niya ng door kung saan siya mapupunta sa emotional state niya. Exactly. Sa true feelings niya. Hindi mo pwede dayain ng utak mo. Yeah. Kailangan yun yung genuine emotional state na nararamdaman mo. Sa 100 tanong, meron akong 1,000,000 sagot. At minsan, mas marami pang tanong. This is Kuya Kim and I'm thrilled to invite you to my podcast under the Pod Network, Ano Ba Talaga? With me, Kuya Kim Atienza. Kaya kung may gusto kayong malaman, matutunan o ma-discover na bago, makinig na kayo sa podcast na to. Marami akong mga guests, topics, trivia, and revelations on the show. Ang masisiguro ko sa inyo, you'll always learn something new. Just search for Ano Ba Talaga with me, Kuya Kim Atienza, on Spotify and wherever you listen to podcasts. There is a series called The Man in the High Castle. It's based on a book then by Philip K. Dick, wherein it explores paano siya ni Alan. At saka ni Moby. Sa ito, in-explore niya yung reality na what if nanalo yung Nazis? Okay. So yung United States parang nahati siya sa dalawa. Nazi, which is yung Hitler's Germany, at saka yung imperialist Japan. Okay. Parang West Coast Japan, Central and East Coast. yung mga Japanese creep mo. Hey! Hokaraka! It's just Snoop Dogg's son. Snoop Dogg's son. Isa-search ko ngayon yung... Snoop Dogg's son. Ay, hindi. The Naalala next ko na. episode. Naalala ko na yung author ng Dark Matter. Si Blake Crouch. Yeah. Fucking Blake Crouch. If you want like Crouching a books, tiger. but I coulda crouch. Yeah. If you- Paper Tiger by Bill Butter. Sino? Si Bill Burr, Paper Tiger. Anyway. Bill Butter? Bill Butter. Hindi, kasi Blake Crouch, bro. Kung nagustuhan mo yung Dark Matter, try, nagbabasa ka. Wait, parang Korean accent yung ginagawa Hindi, ko. hindi. Oh, shit, it's coming out. I think it's Korean. Hindi ako aware dun, Fast. Hindi, ito, Fast forward. si Blake Crouch, marami siyang mga libro about realm of possibilities. Meron siyang book na parang about Mandela Effect. Called, what's this? It starts with R. I forgot yung title ng book, pero it's about false memories. Kasi madaming mga, ang premise is, ang daming nagsusuicide ng mga sa Japan? Hindi sa Japan. Nagsusuicide ng mga din. tao in this world. They have a forest there. Yeah, dedicated just for that. Yeah. Anyway, so dark. Merong in this world, ang dami nagsusuicide kasi hindi nila alam kung ano yung totoo kasi biglang nagfa-flood sa kanila yung mga false memories nila. Are they false memories? Yun yung premise ng libro. Are they false memories or these are suppressed moments na binura from my history? Okay. Binura from my history. Which is, that itself, nung isang araw kasi, teka lang, hindi pa tayo yung Uzone na. Pero may nakita akong super interesting na theory the other day from Instagram na meron daw period of time na sobrang daming orphans. Sobrang daming orphans na siniship to Europe, to US, to different parts of the world. At the same time frame, sobrang daming mga adults na nagkaroon ng asylum boom. Ang daming baliw bigla. Anong year to? 1800s, 1700s, like early. I'm not sure, pero you can check. There was an early part of our history na ang daming ina-admit sa asylum kahit hindi naman sila. Pause dun sa orphans. Go. Yung orphans ba na to ay black? No.
Okay. Kasi I was thinking na na-abandon sila. Because of slavery. Not really. Because Because nagkaroon ng milk boom. connect the dots. Yeah. I mean, okay. Data suggests that black children Yeah, are often abandoned by black dads. black dads. So Come anyway. on, man. Black dads. Come on, man. Anyway. Anyway, so, okay. So, eto yung tatlong nagkasabay-sabay. Dumaming orphans, dumami yung mga adults na na-admit sa asylums, at dumami ang mga nasusunog na libraries and mga key Ooh. structures. You're trying to reset. Exactly. Oh! This theory is called the Big Reset. Oh, shit. Yun Na- talaga? I think. Hindi, pero it's about the Big Reset. Kasi By Christopher Nolan. ang theory is, bakit kailangan tanggalin yung mga adults, tapos sunugin yung mga key structures, tapos lahat gawing orphans, para walang makaalala ng true history nila. So, now, tayo ay descendants ng mga orphans na walang kaalam-alam sa kanilang true history, na first-hand history. Alam mo yung version na isa? Brad, sa dami ng orphans, may nakaligtas na isa, boy. Ooh, sino? Si Captain. Sino? Si Captain Orphan, chong. Captain Orphan. Okay. So, brown siya. Akala ng mga tao brown siya. Shout out. Pero yun pala, sobrang daming abo. Ginano niya yung balat niya. Shh, shh, gago Pinoy. When, sabi niya, ako lang ang nakaligtas sa orphan. Ba't siya Bisaya? Pinoy siya eh. Pero hindi Wait lang, naman. alam mo ba na mas maraming tao sa Visayas at Mindanao kaysa Luzon? Mukha kasi dalawang cluster ng island yun eh. Tayo ang minority. Tagalog ang minority. Tagalog ang Eh, minority. ba't ang yayabang natin? Hindi ko alam. Actually, search ko yung data na yun. Baka mali. Okay. Anyway. Fact check nyo lahat ha. By the way, Mm. isa yan sa mga ini-encourage namin gawin nyo. Fact check. If meron kaming ambag sa society, Oh, yun ay, una, freedom of speech. yes. Yun talaga, okay. Freedom of speech. Ang dami kasing nagtatanong din. Gago ka ba? Ganon. Na, hindi naman. Nag-message sa akin, oy, sobrang na-appreciate ko yung takes, ganyan. Yes. Na pwede lahat. Pero ang origin kasi nun is, sobrang big fan ako ng first take ni Stephen A. Smith dati. Tsaka ni Skip Bayless. Skip Bayless. College pa lang ako, pinapanood ko na sila ako lagi. din. Tapos first time ko makakita ng sports, pero at the same time, merong opinion sa society. Here's my take, Skip. Yeah. LeBron! Diba? So parang sa akin, ang ganda nung platform na pwede mo lahat sabihin sa akin using your arguments lang. Yes. At tapos pwede ako mag-disagree and agree. Yeah. So every week ko silang pinapakinggan sa YouTube. Same. Debates nila LeBron, mas prime time ba si Tim Tebow kaysa kay Kobe, mga ganyan. So parang sa akin, shit, ang ganda nito. Tapos walang local version sa atin na ganun. It's always interviews about a famous person. Merong mga round tables sa Studio 23 before, pero it wasn't as big as, you know, what they do in the States. And then, Alam mo dumating kung na anong yung... pumapalag sa first take? Face-to-face. Ina? Kasama ang trio tagapayo ni Chang Ami. Trio tagapayo. Kumbaga, nagkakagulo na kayo, di ba? O, dagdagan ko pa ng 3 epal. Ito pa. Ikaw naman pala daw eh. Ikaw naman pala eh. Adding fuel to the fire. Pero yun yung sa akin, I want to create a very small platform lang na pwede lahat. Yes. Wala akong pakialam kung anong paniniwala mo, kung sino binoto mo. Kung Jew ka. If meron kang take, papakinggan ko, sabihin ko kung pangit. Okay. Hindi mo rin sabihin na nag-disagree ka. Yun yung ano It's a free country. Open siya dapat eh. Yeah. Dapat hindi pwedeng, I find your take offensive, bawal ka na magsalita. Done deal. Hindi. Pakinggan mo lang. Unless, ito yung caveat ko talaga. Okay. If it's promoting violence without a point, Yeah. Ang take yun ko, yung mali. ang take ko dapat pwede pumatay. Yun lang. Parang, ano ba? Lagyan mo naman ng creativity and i-update mo naman yung values. Mag-research ka. Kasi if you're going to influence violence, doon ako
dinidisapprove ko na yung mga ganyan. Eh. That's where I draw the line. Draw the... Pakistan ba yun? O India? Halo. Mom niya, Pakistani. They're all the same. Yeah. Jesus. Yeah, Askal are all the same. Hey, man. No, I'm just saying, analogy lang siya. Diba? Isang breed lang yung Askal. Speaking of Askal, bro, I see you have a dog, bro. Gusto ko lang sabihin na nagpadala ang isang alumni ng Don Bosco Mandaluyong. Suot ko ngayon ni galing sa School Box. Search nyo sa Facebook, School Box. So ito, man, si Grigio. Anong pangalan? Grigio. Ang apelido niya ba? Ay, Honas. Honas pa hindi, man. Star. So, si Grigio, siya yung pet ni St. John Bosco. Ooh. Ang cool Werewolf niya. ba siya? Direwolf? Direwolf. Yata. Yung mga alaga ni Jon Snow. Jon Snow. It's Come not- on, it's Grigio, let's pray to the You know Lord. nothing. Yeah. I St. am John Jon Bosco, our lovely father. A lonely father. I have a direwolf. Parang kaya mo mag-fast. Pwede. Fast. So, si St. John Bosco, di ko alam kung direwolf nga siya eh. Kasi ang tawag sa Bosconian team, Don Bosco Direwolves ba? Sorry, Tari, sir. hindi basta wolves, ha? Direwolves, yung mas malalaki. Mas malalaki. Descendants. Descendants, yeah. So, yun lang. Shout out. Mukha lang fuckboy si Grigio dito. Pero, Oo nga, bakit siya naka half, anong tawag sa ganyan? Hindi half zip, half buttoned. Anong tawag sa ganyang shirt, yung long sleeves na may collar? Flanders shirt. Flander shirt. Na stripes na naka skinny jeans. Tol, i-update nyo na si Grigio. Gago, hindi skinny jeans yan. It's Mga skinny jeans, straight bro. cut. Hapit eh. Oo nga. Tapos topsiders? Ay, nasan siya? Ba't siya naka-topsiders? Mumukha siyang matanda eh. Bigyan nyo ng Solomons. Ano A yun? pair of Solomons, bro. Ba't mag-hiking siya? Hindi ka Yeah. naman kailangan mag-hike, diba? Gusto ko tumitingin ako sa Solomon sa Shangri-La para magmukha lang parang cultured. Oh, yung maganda talaga Solomons. kaya. Ang mahal lang. Mukha pero, siyang hyperdunk sa gilid Diba? May mga- flywire. May flywire. Flywire ng Blake 90. Griffin, tol. Diba? 2011. Bounce. Anyway, ako din, ano may yun? asa din ako. Hindi mo itinatanong. Hindi to pinadala ng Don Bosconians. Okay. Pero gawa to ng aking girlfriend. Pajama art. Pajama art. Baka may fans na pajama Grabe art yung yan. pajama art. Every year, merong Uniqlo Oo, collaboration. may collaboration ng Uniqlo at pajama art. So, Baka ito yung may- dog namin, si Woody. Si Woody, pati si... Wala siyang attire eh. So, Aso siya, tol eh. Si Grigio nga, full set. Alam mo, lamig sa Pinas eh, oh. Pero bakit blue si Grigio? Don Bosco ay blue eh. Yung kulay. May, like dire blue? Wala yata. May specific shade ng blue? Kasi alam ko, blue symbolizes sadness. Yeah. You're feeling blue. And nung namatay si Don Bosco, alam ko, blue. alam mo Wait. ba? Wait lang. Sa mga Don Bosconian na, kahit di kayo Bosco, wala pa. Merong umiikot na orb sa Don Bosco Mandaluyong. Tinatawag naming puti. Uy, orb? Orb. Like multo? Multo. What the fuck? Like puti. Si puti. Si puti. Parang may Okay. one time, Gusto ko yung pangalan ng multo, puti lang. Pero yung aso, Grigio. totoo si Grigio eh. Pero di ba kapag may multo, yung white lady ng Don puti. Bosco. Si puti. Okay, puti. Okay. Parang tropa mo eh. Puts! But, Anyway, may one time. Nakwento ko na yata to sa early episodes ng podcast na to. May one time, gago. Gabi na daw. Actually, hindi. Ano na, mga 5 p.m., 6 p.m. 5 p.m. Mga yung dapit hapon. dapit hapon. Gago, wala ng tao. Tapos out of nowhere, yung maintenance may narinig. Gumagano. Gago yung mechanical shop namin. Tumatakbo? Tumatakbo lahat. Lahat? As in lahat. Lahat ng mga singer Ano yun? sewing machine? Wala kaming sewing machine. Ano ba? Technical. Like, Ay, may ano ba? electrical, mechanical, Machines. ganyan. Machines! Gawa na si
si puti, machines, as in, umandar lahat. Tangina. After a few seconds yata, nawala na. So may mga Ulol. ganong shit sa Don Bosco. Si Puti yun. Sabi nila si Puti Si daw. Puti ba ay frustrated engineer o? Hindi ko alam. Kasi si Puti ay sinasabi nila, hindi ko alam paki-fact check ako kung totoo yung kalokohan nyo. Oo, mag-research. Yung si Puti daw, ano daw siya? Si Don Bosco. One version, si Puti, si Dominic Savio. Who the hell? So Ay, Dominic Savio is Saint? the youngest Saint. saint. Yeah. Yeah. Si Dom. Si Dom. Dominic. Tapos sabi niya, after is Don Bosco. Baka ganun lang yung ano niya. Kalentong. Sabi niya gano'n. Mandaluyong. Oh. Anyway, yun lang naman. Alam mo sa amin din, sa pag-college, yung college din Don Bosco, di ba? Pero Sikat- hindi ako doon nag-college High school ako doon. High school. UST ka, di ba? UST. Which, speaking of UST, meron akong alam na sikat na na ghost story niya sa UST. Dami. Marami, meron kasi akong kaibigan na sa Lingawi dati. Itagalog, wait, sa Lingawi dance troupe siya, di ba? Ay, alam ko na to. Alam mo na ito? Gano'ng kinuwento mo sa akin yan eh. Kaya ba't ba i-save ko to for the Halloween special? Okay, wag mo na. Wag mo na. Ay, nako. Ano na lang, personal experience ka na lang. And ito no bullshit. Yung kinuwento mo sa akin, kinuwento ko sa friends ko. Gago, 10 out of 10, takot sila. Talaga? As in, after, bakit mo ginawa yun? Bakit ganyan yung story yan? Grabe kasi. 10 out of 10. It's a good story na pwede Sige. mo sabihin Sige. sa binyag. Alam mo, dapat nga sa Halloween. Sa binyag? Hindi ko alam. Putra, guys. Kahit anong event. Hindi, alam mo, ganun din ako. Every time nakukwento ko to, laging may natutroma. May matatraumatize talaga. Kasi ako hanggang ngayon, kapag tinatamaan ako ng takot, yung visual na yun yung naiisip ko eh. Ang ganda nung build-up. Pwede siyang short film. Pwede siyang short film. Anyway, feeling ko alam nyo din to sa mga mahilig sa ghost stories Baka before. na kwento na sa UST yan ito. Yeah. Anyway, meron ka bang... Meron, tol. Alam ko, by the way, hindi natin in-address na dalawa lang tayo. Oo nga. So, wala Fuck si you kayo, Dex Dex. and si Pau. Kasi apparently, may trabaho na sila pareho. May trabaho kaya hindi na ako podcast. kami kaya 5 p.m. Bakit inaantok na parang... Hindi, pagod. Pagod. Kasi Shoutout OT. kay Pau and Pero si Dex. congrats kay Pau at Dex. Meron na silang Salaryman na sila. Dayman. May day job na sila. Dayman. So, anyway, pag na-promote sila, kailangan ko silang palitan. Kagi. But, Mm. for this episode, bilisan mo lang Okay. And hindi ito spoiler for the... Wait lang, andito na tayo sa Okay. U-Zone. U-Zone. Di, wala tayong Wala taga-translate. Sorry Di ako... Inang mga ti. Kasi ito, nagpapito ka da. Di, ito, it's a... I guess you can call it a precursor or a prelude to the upcoming conspiracy theory, the grand conspiracy theory sa anniversary. This is just a small nugget. Okay. But before we get to it, alam mo ba na ang good... Dati, kapag mamamaalam ka na, oy, Chief, Ingat. alis na ako. God be with ye. Oh! God be with ye, God be with ye. Hanggang sa naging God be with ye, God be with ye, goodbye. Kala ko Goodbye. ingat. Gabi, ingat. Ingat. Biglang may paracetamol. So, goodbye is a parang, what do you call this? An abbreviation or maybe a shorthand for God be with ye. Okay. Kasi throughout history, may mga ganun tayo. Parang mga words na napapaikli tas nagiging modern. Okay, so tandaan mo yan. Pupunta tayo sa ancient Egypt. Egypt. Sphinx. Mali. Gago. Mali. India. Okay. So, The Pharaoh is here. the fair. Let's build the pyramid. Another mommy. Ooh. It's not a triangle, it's a pyramid. So, Can't you see the dimensions? It's 4x4. uy, by the way, alam mo, hindi 4x4. What? Ang pyramid, okay, i-search nyo to Ang pyramid
every fucking side is slightly turning in itself. Like, meron siyang kanto per side. So, it's 8 sides. Which makes it harder. Get the fuck out of here. Yeah, it's a little Easter egg. So, anyway. So, Mr. ancient Joker, Egypt. man. There's an alternate history of ancient Egypt where the king, his name is Amun-Ra. Ay, putang ina! The Book of Amun-Ra. Wait, The mummy. the mummy. Yeah. Imhotep. Imhotep. Fakushka, anak sunamong. Si Amun-Ra ay, if I'm not mistaken, dalawang gods siya na pinagsama. Si Amun, the hidden one, and si Ra, the sun god. Walang kinalaman si Raha Sulaiman dito or something. Wala, tol. Pero Okay. makapangyarihan din sa Raha Sulaiman. Okay. Pero wala siya dito, tol. Angas ng pangalan ng Amun-Ra. Diba? Pwede siyang nickname sa MMA. Leland Amun-Ra Lim. Puta, lahat ng culture. Amun-Ra. Okay. So, king siya, okay? Now, as with all kings na na-corrupt ng power, he wanted to stay in power. okay. Okay? Naalala mo nung si Alan Peter Cayetano ay naging Senate President. Tapos sabi niya, how do I stay in power? Huh? Gawa ako ng fake na conflict. Pap. Okay. Ganon din ginawa ni Amun-Ra. Gumawa siya ng gera. Okay? The first war, successful. Panalo siya. The second war, muntik na siyang mamatay. So, kinailangan niyang tumakas. Okay. Okay. By the way, si Amun-Ra, theory suggests, hindi ko to sariling theory. Theory suggests na every time you pray to him, kailangan mo daw siyang banggitin at the end of your prayer. Yeah. Para siyang amen. Doon, Amen, Ra. doon kinuha daw yung amen. Oh! Na parang, sana po magkaroon ako ng Amon. Wait lang, nakita mo. Pakik Sana- Sana po magkaroon ako. Bigyan mo ko ng punay. I wanna grow up and I'll be a pilot and destroy Egypt. A pilot grip! Okay. If you know, you know. Anyway, so, every time daw na manghingi ka, kailangan banggatin mo siya sa dulo. So, sana magkaroon akong Such a ganito. needy God. Amun. Well, as with most gods are, eventually it passed on to amen. Sabi nila, although technically amen it means so be it. Parang, parang if you look up what amen means, it just means so be it. Yan ang gusto mo? Oh, That's harsh. diba, parang, That's harsh. ganun eh. Basically, pag nagdadasal ka, parang, And then Fire, Son, the Holy Spirit. Ganun eh. Parang yun yung energy. Yun yung energy niya. Father, Son, the Holy Spirit. Wala eh. It is what it is. It is what it is. Ganda nun. We should have kept it that way. Yeah, we should get it. Na parang, anyway. Parang hindi ka masyado nag-expect. Thank you so much for everything, for all the blessings. Protektahan yung pamilya ko, pets ko, friends ko. And yun lang po, Lord, and Father, Son, Holy Spirit. It is what it is. It is what it Ang is. ganda sana, It is what it no? is. Tas Tapos yung- may dap kayo ni, Gago, hindi tayo maggaganon, nakaganon tayo lahat. Exactly. Alam mo, It is what it is. si Jesus kasi, ano ba siya? Saan ba siya lumaki? Long hair. Saan siya lumaki? Nazareth. Would you consider him black? Okay. Middle Eastern siya. Historians who are non-Christians they suggest na Jesus is black. Jesus black. Kasi roots niya and pinanggalingan niya yung situation ng geographical area niya suggest na black siya. Ano sila? Yeah. Tsaka ang playlist niya K-dot. So, K-dot lang, no? yeah. Ooh. Kasi meron siyang 3 dots eh. Dalawa sa kamay, isa sa... Jesus Christ. Bro. Anyway, we're all open. By the You know. way, alam mo ba na ang apelyido talaga ni Kendrick Lamar ay Duckworth? Yeah. Meron Okay. sa album niya sa Naalala ko Damn. lang. Anyway. So, nasa peligro na si Amun-Ra. Kailangan niya tumakas. Okay. Sabi niya, kanina ako ba pwedeng iwanan yung mga kayamanan at knowledge ko? Tawagin mo si Rakham. Okay? Si Rakham. Ano spelling yan? R-A-K-A-M. Rakham. R-A-K-I... dyan ba kinuha ni Rakim the rapper? I don't know. Yung pangalan niya? Maybe. I don't know. Oh! Pero Rakham. Okay? Rakham. Amon-Ra Rakim.
if you okay, sabi ni Bill Carson, which most of the ancient Egypt alternative history stuff that I know comes from him. Sabi niya, Kam translates to shield. Ra shield. Ra shield. You know how the good God be with ye became goodbye? Ra shield became Rothschild. Oh, Titanic and every fucking thing. Ibig sabihin, if this is true ha, sa pamilya ni Rothschild, iniwanan lahat ng yaman, ng knowledge, the secrets of the universe. Ano ba sila ngayon? The Rothschild owns basically everything. Damn, the Rothschild. The Rothschild. How can it be that? I'll kill 1,000 children before I let this company die. Eto Now, I did my own research ko. Kam ba talaga is shield? Kasi wala akong mahanap na Kam is shield. Okay? Ang nahanap ko is Kam means black. Kam. Calm. Calm is Calm. 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 Calm yourself. Kapon calm. Calm is black. And you know the biggest company that the Rothschilds own? Shell. Hindi. Sea oil. Hindi, tol. The biggest company they own is BlackRock. What is, I don't know. BlackRock, is. basically, it's a company that owns the shares of the world's major companies. Like, according to my research, BlackRock owns 6% of companies like Apple, Amazon, May Netflix. 6% sila? Yeah, bro, mataas yun Kasi? Ano sila investing firm sila. Investing company sila. So may share sila sa lahat. May share sila sa lahat. Whoa. Kumbaga para silang, alam mo yung mga companies na all they do is buy shares? Yeah, that's how they survive. Oh, so BlackRock is like that. So they own an average of 6% of Apple, Amazon, Netflix, Coke. Pure gold. Di pa tayo. Di mo alam. Wala pa eh. Kasi na-turn off sila kay Aling Lusing. Anong pangalan nun? Puring. Aling Puring. Puring. Yun yung sisig, gago. Sorry. Sa Pampanga. Si Aling Puring. Yun yung Sabi niya, pinatay ay yung- Ken, kinabosing na yan. Ah. Ayaw nilang kantiin si Elastic Ban. Hi, fans! Hi, fans! So, now, etong BlackRock, they basically, if you think about it, they own a share of everything that we consume, that we watch, and everything. But they're not number one. So, sino ang number one na investor sa lahat sa mundo? It's a company called Vanguard. Vanguard. You know why it's named Vanguard? Mail siya sa Dota. Hindi. Ano? Vanguard, okay. Nung research ko, bakit siya pinangalanan na Vanguard? It was the flagship of the English fleet nung kinakalaban nila yung French. Alam mo kung saan sila, alam mo yung pinag-aawayan nilang territory na Vanguard yung pinakamalakas na ship? Philippines. Hindi to. Ano? Egypt. Egypt. So the French was trying to get to Egypt. The English was wait. trying to get to Egypt. Ano meron dun? I don't know, but it just seems so fucking convenient na okay, the Rothschilds has their history tracing back to Amun-Ra and Rackham. It's a homecoming. Egypt. And then the number one investing firm in the world is named after the ship na from the Battle of the Nile. Yeah. Now, pero, so sinerch ko, yung Vanguard ba may connection sa Rothschild family? Now, this is where it gets really parang tinfoil shit na hindi tayo sure. Kakaiba yung Vanguard in terms of like the investing firm. Kasi ang gagawin nila, kukuha sila ng maraming mga families or mga people na gusto mag-invest. Gusto mo mag-invest? Tara, ako ang i-collect ko kayo, ako mag-i-invest for you. Okay? Now, hindi siya public knowledge kung sino yung mga taong nag-i-invest sa Vanguard.
who's to say na sila Rothschilds ay nandun din sa loob? Yeah. It must be. Kasi sila yung pinaka at 700, what? I don't know yung net worth nila, but they're the richest family. Yeah. It's impossible na hindi sila involved sa number one investing firm in the whole world. So, if involved yung Rothschild sa Vanguard at involved sila sa BlackRock, up to this day, in control pa rin yung lineage ni Amon-Ra as the ultimate king. Nagtagumpay pa rin So siya. basically, historically, yung blood, hindi mo kasi pwedeng sabihin bloodline eh. Kasi hindi mo alam kung Hindi ko alam yung apo niya genetics itong mga niya. to eh. Pero yung legacy niya, Yung legacy niya. tinutuloy ng Rothschild. Tinutuloy ng Rothschild. Ibig sabihin yung mission ni Amon-Ra na to stay king Yeah. up until this day na ano niya. Nakabalot siya sa marketing strategy. Nakabalo siya sa market in capitalism. In capitalism. At alam mo ba, research nyo to ang alam ko, nagregalo yung Rothschild ng isang pyramid to like Elon Musk. I think may ganun balita. Like, Diniregluhan nila si Elon Musk ng isang pyramid sa building nila or something. nabalita yan. They're into things like that. Ang kasi pag if binasa mo or pinanood mo yung mga documentary about tawag dito, Egypt through the centuries. Yeah. Isa lang lagi yung conclusion. Oh. Parang merong mahiwaga sa Egypt. place na yun. Yes. At hindi alam ng mga tao kung Yes. ano. Pwedeng aliens, Uh-huh. pwedeng mummy, supernatural shit. Something, yeah. Walang normal about it. Yeah, kasi what are the Parang- chances na lahat ng theory surrounding your place mystical? Mystical lahat. Yeah. Parang ba't ganun? Yeah. Parang wala ba kayong dyan, magaling kayo sa chocolate? Walang ganun eh. Wala eh. Wala, Kumbaga, di ba sa Switzerland, chocolate, chocolate. tsaka mga mechanical things. Oo. Like, precise. Sa Amerika, pizza siguro. Di ko alam. Burgers. Burgers. Yung whole Texas culture na big portions. Yeah. Sa Indian food, curry. Sa kanila, gago, may multo dyan. Oh, May alien dyan. may alien. Yun sila eh. When you say Egyptian food, hindi ko alam ano yun. Di ko rin alam. Like, what the Or fuck? baka ano lang tayo, ignorant. Hindi, man. Matalino tayo eh. Ang alam ko lang sa Egypt, all Tangina. my life, The Mummy 1, The Mummy 2, The Mummy 3. Yun yung lore nila eh. Yun Parang, yung lore nila eh. if you are the market strategist, alam mo na? Marketing head. If you are the marketing head of Egypt, and gusto mong bigyan siya ng modernized image ngayon, umalis ka na sa supernatural and ecclesiastical shit muna for now. Park it because everyone knows na merong nandiyan si Imhotep, di ba? Yeah. Nandiyan yung Scandinavian aliens Yung mga sometimes. scarabs na gumagapang sa... Oo. Parang, Toto! Musa! Wow! Ano yun? Sinabi yun ni Benny kay Brendan Fraser. Ay, sorry, kay Imhotep. So si Imhotep, Yeah. may scene sa The Mummy, Yeah. part 2 yata. Either Wait, ano mas maganda sa'yo? Part 1, part 2? Tang, inang hirap. Anong part yung mukha ni Imhotep hinabol sila sa hot air balloon? Dalawa yan, tol. Hot air balloon, pangalawa yun. Yung parang may rocket na hot air balloon or something. Tubig siya nun eh. Tubig! Tubig siya nun. Yung una buhangin. Yung una buhangin. Tapos, naisip ko yung tangin, nakakapuwing yan. Yun yung una, gago, nakakapuwing yan. Oh, bro. Anyway, so, si Benny, na maraming alam, Hudyo yata si Benny. Hudyo? Ang dami niyang alam na languages. By the way, just to interject, the Rothschilds are all Jews. Gago, fucking Jews, Anyway, bro. Hey, not all Jews. The Rothschild! Not all Jews, okay? I'm gonna turn this pyramid sideways! Sorry. Shove it right up your strip. Anyway. Benny. Si Benny, madami siyang languages. Kasi Imhotep, nandun siya sa regenerating phase niya. Yeah. Nangihigop siya ng Pangit pa siya, mga yeah. tao para ma-regain niya yung human self Parang si niya. Vecna. Oo. So, it's funny kasi yung mata nung una niyang hinigop, malabo. So, nag-manifest yung sa mata niya na even nung fully generated na siya, na may mistake niya yung mga tao na
Wala bang may contacts? Tayo na si Mike ba yun? Mike! Ha? Gago? Sir, si Julius yan, sir. Sir, si Julius yan. Mm. Ay, sorry. Tayo na. Papalasik ako. So, nung nag-regenerate siya, nakita niya si Benny. Tapos, kukunin niya na si Benny. And then si Benny, tangina, nagsalita ng mga kung anong lengguwahe. Nagdadasal siya ng iba-iba. Our Father, Kukurapateke. May mga ganun. And then yung huli niyang ginawa. Tasa, Musa, Mao. Ay, sorry, hindi yun yung last. Second to the last. Pero yun yung pinaka tumatak. Yung huli is parang niya, tapos sabi ni Imhotep, the language of the chosen one. Oh. Yun. So, ginawa siyang kanang kamay. So, sa akin, Imhotep. if magaling, eto tip to sa mga kabataan ngayon. Wow. Isipin niyo yung sitwasyon ni Benny. Moral lesson. Inapapatay na siya ni Imhotep. Pero nung speak niya yung language of the gods, binuhay siya. So, aralin namin yung language Ganyan of the gods. kalaki ang advantage nyo sa corporate kung marunong kayong ng iba-ibang lengguwahe. Like? Which I regret na hindi ko ginawa. Like anong lengguwahe? Bisaya. Mm-hmm. Diba? Hokkien. Yeah. Diba? Hokkaraka. Chinese yun, tol. Chinese wala. Tinan mo, di ko alam. Wala na. Kung alam ko, nalako yung deal sa client. Na Bisaya. Oh. Actually. So, ito, if your back is against the wall, and wala ka ng iba, you can use Bisaya. your skills in, in different, languages that you can speak Imagine ko kasi, para masalba yung sarili mo. papatayin ka na ng hold up. Maayong buntag! Maayong buntag! Maayong gabi! Maayong gabi sa imong tanan! Nagkaon ka na? Ilong ko yun! Bang, bang, bang! Anyway, kung gutom ka na, kaon ta. Kaon pa. Shit, ako gutom na. Anyway, salamat sa U-Zone, sa Rothschild. Feeling mo ba True Zone, U-Zone? I'm sure it's True Zone. Really? Just doon sa part na si Amon-Ra started, yun yung origin, diba? Yeah. Feeling ko nga hindi si Amon-Ra yung origin. Feeling ko it goes way back. Maybe. Ito yung sa akin, if lalaki yung king all the time, and as a man, mas malaki yung ego mo eh. Yeah. And It's political. Mas narcissist ka Yeah. to maintain your name sa mountaintop. Yeah. So regardless if it's you, kung sino man yung successor mo, basta yung pangalan mo, the Amon-Ranes. The Amon-Ranes. The Amon-Ranes of the legacy should still be there. Yeah. Yun yung, pansin mo, lahat ng mga queen, Cleopatra. sino yung successor niya? Wala. Nagkain laban sila ni Julius Caesar. Right. By the way, hindi ko na pero yung whole theory natin sa anniversary would revolve a lot around Egypt and Rome. Oh! God damn. Because there's so much. But, ayun na. Tsaka na yan. Odysseus! Odyssey, ang buong pangalan ni, kaya siya tinag na Odyssey kasi si Odysseus, di ba? Which, by the way, Ano yung sobrang nauna? malas Ano yung nauna? ni Odyssey. Ano yung naunang word? Si Odysseus. Yung pangalan niya or si Odyssey? Hindi, Sinabi ba nila nung pagkabalik ni Odysseus, damn, that was an Odyssey. Hindi kasi, yung nagsulat, si Iliad. Ay, si Homer. Iliad yung inuuna niyang book. Si Yeah. Homer, na sinulat niya, siguro napagod na siya mag-isip ng title. Ano man title nito about kay Odysseus? Good God be, goodbye, Odysseus. Odyssey. Yun. Ganda. Kasi una, Troy, tas Iliad, bro eh. Layo eh. Mas maangas yung Troy though. Bakit ba Iliad? Name yun eh. Name siya nung sundalo? Iliad is a name of a place. Is it? Kasi ang Ithaca si Odysseus. Yes, yun si yung Ithaca. kingdom niya. Pero, alam ko Iliad din, Teka, search natin na. It's a place. What Para siyang is Quezon City. Iliad? Yata. Barangay Iliad. Shout out sa mga taga Barangay Iliad. Dito na po kami. Ano? Iliad. Okay. Iliad is a foundational... Okay, mali yung tanong ko. Is Iliad A place. a place? Iliad Olonga po. Okay.
Sandali, ang bagal. Ano ba Yes. to, tol? Wait lang. Ay, nako. Is Iliad, sorry pa Alam mo, kaya napapatunayan na kailangan natin sila eh. Alam mo, you'll miss the little things eh. Yeah, I miss the little things. The Iliad is not a place itself. Dapat dinideliver ko siya na parang power. So, I found it. The Iliad is not a place itself. But, sorry, kasi nagkamali ako ng... Hindi naman ganun. Do the laugh. Hindi ko pili ko. Something like that. Ganun ba? Pero ako si Dexto. Sabi dito, ang Iliad daw, hindi lugar. Kaya Mr. Iliad. Hindi siya, it's a title of, hindi siya So lugar, it's just bro. name of the epic, ganun. Yeah, bro. Sorry, mali. All this time kala ko. The title actually comes from the ancient Greek phrase Ilias Poesis, meaning the poem of the lion. Kasi historically, Troy is historically known as Ilion, like lion. Ilion. Ilion Lim. Pero Ilion. Marami, hindi na ako maniwala sa mga nakikita ko. Kasi pag sinabi mo mayroong Ilion, may Ilion talaga. Ilion. Ilion, UFO. Kung ano-ano man. Greece, Mag-abduct. Scandinavian, Nordics. Bulalo ni Bibian, whatever. By the way, But, sobrang dami pa lang interested sa alien sa Pilipinas. wait lang 15,000 na yata si Ay, hindi pa. Arlu, Hindi pa 15K. 14 something. Ayan, 15 na siya. By the time this comes out, feeling ko nasa 50K na. Grabe Wala ka pang naman. mababang views na ina-upload Grabe ka si naman. Arlu. It's always 500K, 200K, Goy, 1.7 hindi. million. Uy, hindi. Meron! May isang 1.9 na. 1.9 na. Kaya thank you. 1.9 na. Kaya sobrang salamat. Kasi feeling ko dito nagsimula yung interest ng mga things sa Pero I think kasi na-expose. ikaw lang gumagawa. Hindi lang ikaw lang gumagawa. Maganda yung paggawa mo nung yung storyline mo dun sa video. It's like, okay, nag-advertise. Thank you, Mr. Varsity. By the way, ilinawin ko na. Yung mga theories dun ay collection ng theories, Walang problema dun. ba? Collection ng theories yun. No. Okay? Which nagigets naman ng may mga mangilang-ilang kasi na siguraduhin mo yung mga pinapakain mo sa mga tao. Galing sa'yo yan, Talaga, tol? Talaga? Galing Talaga, sa'yo tol? yung Scandinavian aliens? Di ba? Parang sa tingin mo yung nagsulat ng libro about world, nung yung Katipunan, nakita nilang binaril si Jose Rizal. Oo. Mismo, sila mismo yung nag-content. Yung sinulat ni Jose Rizal na no limit tangere. Kanya talaga yun? Wait. Baka sa kanya talaga yun. Baka. Fiction yan eh. Baka. Pero sobrang na-appreciate ko lahat ng nanonood, tol. Salamat. At kung by the way, tapos na siguro yung anime by the time. Baka. Hindi baka. Sure. Sure? Thank you sa lahat ng sumali sa amin. Thank you. And abangan nyo yung next episode because it's gonna be the biggest episode. It's gonna be a 2-episode, paano ba? Damn. 2-parter siya. Amun Ra. Amon Ra. Goodbye. John Lloyd. Ingat. Yun lahat. Man. At sa ngalan ni Dex, ni Pau, ni Arlu, at ni Leland, maraming salamat po. Supportahan natin ulit ang nakalimutan nating lahat na ang gusto kong gawin ay bigyan ng free speech ang mga tao. Yes, sir. Hindi lang bigyan ng free speech Madali yun Pero pag sabi mo sa akin pangit ako, free speech yun Yeah. Tapos na-offend ako, tapos may ginawa ko sa'yo masama. Mali na yun. Mali. So, free speech in a way na pwede mong either tanggapin yung opinion ng isang tao or pwede mo ring i-reject Yes. without harming each other. So, yun yung gusto kong At salamat kay Stephen A. Smith for inspiring this podcast. Marami na siyang version ngayon. Yeah. Meron ng Subway Takes. Meron ng Hot Takes. Yeah, Subway Takes, which I like. Yung may card. Oo. Si pangalan niya?
Si Rakim? Hindi. Si Hakim. Hakim. Oo. Hindi yata. Hindi. Si Rakesh. Hindi. Basta kung sino man yun, yung kulot. So, yun lang. Marami na siyang version na nauna pa sa amin. So, if natutuwa kayo sa takes tulad namin, we're glad that you're listening here. You are people. Marami ako nakikita sa comment section. I just found my people. Oh, yeah. Salamat. Just found my people. Salamat. Thank you, people. Thank you, people. And shout out to Witang Clan. Witang! By the way, if you're part of the listenership of this podcast, you are an official member of the Witang Clan. Witang! And hopefully may merch na kami soon. Anyway, let's all crip walk our way out. Arlo Yuzon, Leland Lim. See you next motherfucking episode. It's gonna be epic. It's gonna be directed by Christopher Nolan. Si Chris. Shot on Chris Noli. shot on IMAX. Anyway, this is walang edit. And pag may nangyari sa aming masama, it's on you. Wala. Walang edit, Leland Lim. Wala nang edit po sa natin yan, Gab. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.